Tatlong magkakaibang bagay. Tanim, puno, libro, sanggol. Tatlong magkakaibang bagay na may iisang katangian. Lahat sila'y nakatuon sa kinabukasan. Ang punong iyong tinanim ay maaring hindi mo na aabutan ang iaalay niyang lilim. Kundi baka si JPE abutan pa manong. Ang aklat naman o anumang kathang malikhain ay babasahin ng susunod na henerasyon. Ang bawat pinapanganak na sanggol ay palaging hudyat na tuloy lamang ang ikot ng mundo. Pero mga kapatid, sa ating kwento sa araw na ito, magsisimula tayo sa isang babaeng literal na prinsesa ang pangalan. At ang kanyang malaman na siya pala'y nagdadalang tao, abay, parang sentensya na ng kamatayan. Para kay Princess, parang ito na'y katapusan ng kanyang mga pangarap. Pero paano mga kapatid? Kung para kay Princess, ang kanyang pagbubuntis ay hindi sentensya ng pagtatapos ng kanyang mga pangarap sa buhay, kundi isang bagay na dapat labanan. Ang labo, ano? Pero mga kapatid, ito na po ang ating kwento sa araw na ito dito po sa Sana Lord, na sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique. Ito na po ang dulang pinamagatang Abandonado. Clark, bakit ka ba nandito? Hindi ba sabi ko sa'yo ayaw kitang makita? Doon ka na lang sa Lorena mo, okay? Sige na, umalis ka na. Princess naman, pinagsesilosan mo ba talaga si Lorena? Kaibigan ko lang yun. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na kaya ako siya sinabay sa kotse kanina dahil galing siya sa bahay namin? Galing sa bahay niyo? Nurse siya. Nagpa-inject si mama ng vaccine sa kanya. Pauwi na siya sa bahay nila kaya isinabay ko na siya. Ay nako, Clark. Ayoko na makinig sa mga paliwanag mo. Alam ko na may gusto sa'yo yung Lorena na yan. Babae ako kaya nararamdaman ko yun. Kaya simpleng bagay na ginagawa mo, I'm sure, bibigyan na yun ng meaning. Ang silosa naman talaga ng prinsesa ko. Lalo kang gumaganda pag ganyan ka. Alam mo ba, Ay nako, tigilan mo ko. Huwag mo akong daanin sa palambing-lambing na yan. Huwag mo na nga akong hawakan sa bewang. Ito naman ang sungit. Parang hindi mo naman ako na-miss. Uy, huwag ka na magselos. Ikaw lang naman ang one and only ko eh. Tigilan mo nga ako sa mga lambing mong yan, Clark. May gig yung banda namin mamaya. Hindi ako pwedeng malate. Hindi ka malilate. Ako mag-aatid sa'yo mamaya. Bati na tayo, ha? Pakis nga. Ang ganda-ganda mo talaga. Tang bango-bango. Doon tayo sa kwarto. Doon talaga tayo pupunta. Kaya umanda ka sa akin. Oh, Mal, bakit hindi ka pa yata nakagayak? Baka malate ka sa final interview mo sa trabaho. Pumunta nga ako ng maaga rito para ihatid kay. Teka, namumutla ka yata. Masama bang pakiramdam mo? Napuyat ka kasi sa gig ng banda nyo eh. Medyo masama na yung pakiramdam ko. Nahihilo ako at kanina pa bumabaliktad yung sikmura ko. Ha? Princess! Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hindi ako okay, Clark. Ang totoo, delay ang menstruation ko. Nag-pregnancy test ako at positive ang resulta. Buntis ako, Clark. Buntis ako. At hindi ito pwede.
Marami pa akong gusto gawin sa buhay ko. Bugtis ka? Magiging daddy na pala ako? Yahoo! Alam mo, blessing yan sa atin, princess. Natutuwa ako sa magandang balitang yan. Kung ikaw natutuwa ako, hindi. Alam mo naman na nakaprocess yung papers namin papuntang Japan. Alam mo, pangarap ko pumunta ron para mag-perform at kumita ng pera. Ayoko na to! Ayoko na to! Ay nako, nakakainis talaga si Clark. Dapat hindi ko na sinabi sa kanya na buntis ako eh. Kasi nung malaman niya ang totoo, hindi lang niya basta sinabi sa mga magulang namin, nag-post din siya sa social media. Nakakainis talaga. Princess, ano sa tingin mo? Po? Ano po yun, Tita Nina? Pasensya na po, hindi ko po masyadong narinig yung sinabi niyo. Okay lang, Iha. Tinatanong ko lang kung okay lang sa'yo na plain lang ang kulay ng baby room na naipagawa ko rito sa bagong apartment niyo ni Clark. Okay naman po. Hindi to kalakihan pero pwede kayong lumipat pag nakaipon na kayo. At wag ng tita ang itawag mo sa akin. Mama na lang at pamilya naman na tayo. Ilang buwan na lang at iluluwal mo na ang aking apo. Sige po, Mama. Salamat po sa bago naming matutuluyan. Ang swerte po namin ni Clark at inaasikaso niyo pa talaga kami. Siyempre naman. Suportado ko kayo ng aking anak, lalo na siguro kung paplanuhin niyo ng magpakasal. Mahal! Halika, tingnan mo tong binili ni Mama na sterilizer ng bote ng bata! Ang laki! Sige, mahal! Sandali lang Mama, pupuntahan ko lang po si Clark sa kwarto. Sige anak, libutin niyo muna ang bago niyong love nest. Surprise! Flowers for you! Clark, ano ba namang gimmick to? May pabulaklak ka pa, hindi naman Valentine's. Hindi Valentine's, princess. Pero ito ang araw na pinakamahalaga para sa akin dahil dito sa hawak kong singsing. Singsing? Ano ka ba, Clark? Tumayo ka nga dyan. Baka makita ka ng mama mo na nakaluhod dyan, nakakahiya. Bakit ako mahihiya? Gusto ko tong gagawin ko. Princess, mahal na mahal kita. Pwede mo ba akong pakasalan? Pangako na gagawin kong lahat para sa iyo at para sa magiging anak natin. Clark, ano ka ba? Pinag-usapan na natin to, di ba? Alam mo na hindi pa ako pwede magpakasal dahil nasa kontrata ng magiging trabaho ko sa Japan na dapat single ako. Kaya tumayo ka na dyan. Pero mahal, magkakaanak na tayo. Dapat tayo maikasal bago lumaki yung tiyan mo. Wala akong pakialam, Clark. Basta ayoko pa magpakasal. Ayoko! Hi mahal! Nandito na ako! Nakakapagod magtrabaho sa company ng tito ko. Mataas ang expectations ng lahat kaya kailangan galingan ko palagi. Kumusta na kayo ni baby? Uy, ang laki na talaga ng tiyan mo ha? Parang bola. Huwag mo lang akong kamustahin at palagi naman akong bored dito sa bahay. Aba, kung magiging ganito ako forever, no thank you. At ano naman ang gusto mo, mahal? Magtrabaho ko ng pangsuporta sa sarili mo? Kabuwanan mo na. Hindi mo na kaya magtrabaho. Kaya ako, eto, kayod kabayo para lang maibigay ko mga gusto mo. Oo, yun ang gusto ko. Pero dahil sa binuntis mo ako, hindi ko na yun magagawa ni hindi na rin ako makaka-attend ng gig namin. Alam mo naman na gusto kong kumanta. Gusto kong magbanda. Hindi ko na nakikita yung mga kasamahan ko. Namimiss ko na sila. Ay, papayagan naman kita, mahal. Pag pwede na. O, teka, ano nangyayari sa'yo? May masakit pa sa'yo? Princess, okay ka lang ba? Ang sakit ng tiyan ko. Ha? Makakanak na yata ako. Naku! Dali mo na ako sa ospital. Dali Halika na!
na lang ng iyak. Naiinis na ako sa'yo. Simula umaga hanggang gabi, iyak na lang ng iyak. Ay naku, ano ba gusto mo? Mahal, ano ba yung sinasabi mo? Papasok pa lang ako ng apartment, naririnig ko ng galit mong boses. Ano bang laban sa'yo nitong bata? Paano to tatahimik kung sinisigawan mo? Akin na nga, ako na magpapatahan. Kunin mo. Hi baby, eto na si daddy. Ano bang gusto ng baby ko, ha? Dede ba? Mahal, akin na nga yung bote ng gatas. Kung gusto mong padadean ng batang yan, edi kunin mo yung bote mag-isa. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Anak natin tong batang to. Ipakita mo naman ang pagmamahal at pagmamalasakit mo sa kanya. Lahat na lang ng bumibisita sa'yo rito, nahahalata na naiinis ka sa buhay mo ngayon. Si mama, mga magulang mo, mga kaibigan mo. Wala akong pakialam sa kanila. Ang may pakialam lang ako, yung buhay ko. Clark, hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Ayoko ng buhay ko ngayon. At ano naman ang gusto mo? Ayokong basta maging plain housewife lang. Ayokong basta nag-aalaga lang ako ng anak mo at naghihintay sa pag-uwi mo araw-araw. Ayoko malosyang. Sayang yung pinag-aralan ko. Sayang yung mga talent ko, Clark. Hindi ako masaya sa buhay ko ngayon. Hindi! Princess, napag-usapan na natin to. Oo, pinag-usapan na natin. Pero gusto ko ituloy yung mga pangarap ko. Kaya ngayon nakapanganak na ako. Payagan mo naman ako maging ako ulit. Pakiusap. Gusto ko nang bumalik sa dati ang lahat. Yun yung gusto ko. Happy birthday, B-boy anak! Mahal na mahal ka ng daddy at mommy mo. Oo anak, mahal na mahal ka namin. Sana'y lumaki kang mabait at may takot sa Diyos. Happy birthday, B-boy! Clark, tignan mo nga yung asawa mo. Simula nang pinayagan mong mag-apply papuntang Japan at sumunod sa mga kabanda niya, ayan, lagi nang masaya at laging sinasabing mahal na mahal niya ang apo ko. Samantalang gusto naman niyang iwan. Ma, hayaan na natin si Princess. Matagal naman siyang nagtiis dito sa bahay. Oras na para magawa naman niya mga gusto niyang gawin. Isa pa, gusto rin naming makaipon para sa pag-aaral ni B-boy. Mag-iipon? Hindi naman kayo naghihirap at hindi ko rin naman kayo pinababayaan. Aba, maliit pa ang apo ko. Kahit kumuha tayo ng yaya, hindi nun mapupunan ng pagmamahal ng isang ina. Tandaan mo yan, Clark. Ma, pupunan ko ang pagkukulang na sinasabi ninyo. Ako na magiging nanay at tatay ni B-boy habang wala si Princess. Sa ngayon, hayaan ko na muna maging masaya ang ina ng anak ko. At saka, nandyan ka naman, ma. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Oh, siya. Sige na. Sige na, para sa apo ko, gagawin ko talaga ang lahat. Oh, may dumating kayong bisita. Asikasuhin mo muna sila. Hello, Gian. Nandito na kami sa airport. Ilang oras lang makakasama ko na ulit kayo. Eto si Clark. Hello, Gian. Si Clark na to. Oh, parang Clark. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag mo intindihin si Princess habang nandito siya. Alam mo naman lahat kami rito. Parang nakakabatang kapatid ang turing sa kanya. Kaya makakaasa ka na aalagaan namin siya dito tulad ng pag-aalaga mo sa kanya. Mabuti naman kung ganon, pare. Kayo nang bahala dito kay Princess, ha? Kung ako nga lang ang masusunod, hindi niya na kailangan pang umalis eh. Pero syempre, gusto ko rin naman siya maging masaya at magamit niya ang talento niya sa pagkanta. Mag-iingat na lang kayo dyan, ha? Oo, pare. Huwag ka mag-alala. Every 6 months naman, pwede siya umuwi ng Pilipinas kapag gusto niya. Kaya hindi mo siya gaanong mamimiss. O siya, sige. Mag-iingat ka, parang Clark, ha? Mahal, malapit na akong umalis. Mag-iingat kayo ni Biboy at sabihin mo kay Mama, salamat sa pagtulong niya sa atin. Oo, sige. Makakarating. Pero ikaw dapat ang higit na mag-ingat. Mahal na mahal kita, Princess.
Bakit ba iyak ng iyak si B-Boy Clark? Hindi ko nga alam, ma. Kaya nga tinawagan na kita at pinapunta muna rito. Kanina pa kasi siya iyak ng iyak. Bakit kasi hindi mo ko tinawagan ng mas maaga para madala sa pedya tong apo ko? Maalala ko nga pala na kontak mo na ba si Princess? Hindi pa po. Aba, Diyos ko! Nangako siya na lagi kayong tatawagan. Tapos ano na, nung unang linggo lang sa Japan tumatawag pero ngayon hindi na, 1 buwan na niyang natitiis tong anak niya. Ma, hindi nga natin alam kung ano nangyari kay Princess eh. Hindi naman niya matitiis si B-Boy. Nag-aalala na nga ako kaya nakikibalita ako sa mga kabanda niya pero wala namang sumasagot. Ang sabihin mo, kakontsaba niya lahat ng mga kasama niya roon. Sabi na nga ba't hindi magandang ideya na umalis pa siya? Ay, shh! Apo ko, tahan na. Sandali at hihilutin ka ni Lola at baka may kabag ka. Naku, nandyan na si Lorena. Clark, buksan mo ang pinto. Ma, bakit naman pinapunta mo pa rito si Lorena? Hindi ba't sinabi ko sa inyo pinagseselosan siya ni Princess? Ayoko ng problema, ma. Ay, anong problemang sinasabi mo yan? Iniisip mo pa ang babaeng yun? Nurse si Lorena sa pediatric ward. Maalam siya sa bata, baka mas magkaproblema tayo pag di mo siya pinapasok. Papasukin mo na siya para sa anak mo. Ay, si mama talaga. Masyadong mapilit. Sige po, bababa na ako para pagbuksan si Lorena. Para na lang kay B-Boy. Ayos na ayos ang gig natin kanina. Ang laki mag-tip ng mga nanonood. Oo nga, kaso napagod naman ako kakakanta. Huwag ka mag-alala, Princess. Aalisin ko ulit ang pagod mo. Halika nga rito. Ano ka ba, Gian? Sandali nga, wag mo nga akong yakapin. Sabi mo maliligo muna tayo. Ano ka ba? Ay! Wag mo nga akong bahatin! Ibaba mo muna ako! Oo nga. Ibababa rin naman kita. Pero sa kama na, syempre. Sabay higa. Balik nga, Princess. Napakaganda mo talaga, lalo ngayong gabi. Matagal na talaga kitang pinagnanasaan. Ako rin naman. Matagal na kitang crush, Gian. Oh, halikan mo ba ako, please? May tumatawag sa'yo. Baka si May na naman yan. Kailan mo pa tatapatin ng babaeng yan na wala na kayo? Aba, ako nga, hindi ko na kinakamusta kahit pamilya ko sa Pilipinas dahil ang sabi mo magpapakalayo na tayong dalawa. Hayaan mo lang yan si May. Magsasawa rin yan. Parang si Clark lang yan. Napakakulit. Hindi ko siya basta may didispatcha. Ang nanay niya kasi ang tumulong sa atin para makapunta rito sa Japan. Mag-iipon muna tayo para makapunta naman tayong Canada. At doon, tayong dalawa na lang magkakasama. Sige, sabi mo yan Ay! Ano ba? Lakas na kaliti ko dyan! Talaga hindi kita lulubayan hanggang sa maubos sa lahat ng kaliti mo. Ang bango-bango mo talaga, Princess. Hindi kita pagsasawang halikan. Ako rin, Gian. Ako rin. Salamat talaga, Lorena. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalaman na may dinaramdam na pala si B-Boy. Dahil din sa'yo, eto, at mabilis kaming naasikaso dito sa ospital. Ano ka ba, wala yun. Saka kahit wala naman ako rito, maaasikaso pa rin si B-Boy ng mga nurse, lalo na itong cute-cute ng anak mo. Off-duty ka nga pala. Naistorbo ka lang talaga ni Mama. Uuwi ka na ba? Ihatid na lang kita. Hindi na, okay lang ako. Saka hindi ko nakakalimutan yung sinabi mo sa akin dati na pinag-awayan niyo ako ni Princess. Ayoko magka-issue ka habang nasa ibang bansa ang asawa mo. At isa pa, Clark, may babaeng naghihintay yata sa'yo. Oh, ayun oh. Sige, aalis na ako Salamat ulit, Lorena. Ingat ka sa biyahe. Clark? Ako nga, may kailangan ka ba, miss? Magkakilala ba tayo? Ako si May.
Nobya ako ni Gian, yung kasamahan sa banda ng girlfriend mo na si Princess. Hindi tayo magkakilala dati, pero ngayon magkakilala na tayo dahil pareho tayo ng kapalaran. Pareho ng kapalaran? Anong ibig mong sabihin? Well, yung haliparot mong nobya at ang siraulo kong boyfriend, nagsasama na sila sa Japan. Ano? Anong nagsasama? Si Princess? Tsaka si Gian? Kung ayaw mong maniwala, pues tignan mo tong picture na to. Pinadala sa akin yan ng isang traidor nilang kasamahan. Ayan o, yung nobya mo na hindi makabasag pinggan, halos hubot-hubad na nakakandong kay Gian. Napakasama nilang dalawa. Ang sasama nila, kakapal na mga mukha! Ay nako, Diyos ko, Clark. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng May na yan. Bakit pumatol si Princess sa nobyo ni May? Nasisiraan na ba siya ng bait? Ay, sa bagay, sa pag-iwan pa lang niya sa apo ko, wala na siyang kwentang ina. Tapos natitiis niyang hindi man lang kayo kumustahin. Ay, Diyos ko. Ma, huwag niyo naman pagsalitaan ng ganyan si Princess. Hindi pa naman natin sigurado kung totoo bang sinasabi ng May na yun. At yung picture, pwedeng edited yun. Baka gusto niya lang kaming sirain. Ay nako, Clark. Kung buhay lang ang papa mo, sigurado akong kakastiguhin ka rin nun. Hindi ko pa rin makontak si Princess. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Ma, nakapag-desisyon na ako. Pupuntahan ko si Princess sa Japan, sa address na binigay sa akin ni May. Kung mapapatunayan ko na niloloko niya ako at ipinagpalit sa ibang lalaki, saka lang ako maniniwala. Seryoso ka ba? Oo, Ma. Kaya hanggang wala akong sapat na basehan, please, huwag niyo munang pag-isipan ng masama si Princess. Mahal na mahal ko siya, alam niyo yan. Kayo na munang bahala sa anak ko, Ma. Babalik po ako agad. Oh, sige, Clark. Puntahan mo siya at alamin mo ang totoo. Huwag kang mag-alala. Ako munang bahala kay B-Boy. Pero sa oras na malaman mo na ang totoong sinabi ni May, ipangako mo sa akin na maging matatag ka para sa anak mo na naghihintay sa'yo rito. Hindi ko akalain na kailangan ko pang pumunta dito sa Japan para lang sundan si Princess. Matagal na kasi siyang hindi nagpaparamdam sa akin at hindi lang ako basta nag-aalala. Natutuliro na ako sa kakaisip. Ay, ang pinangahawakan ko lang ay ang sinabi ng Gian na yon na nakababatang kapatid lang ang tingin nila kay Princess dahil siya nga ang pinakabata sa lahat. Ah, ito na siguro yung lugar. Malayong malayo sa address na tinutuluyan nila noon. Saan ko kaya pwedeng hanapin si... Babe, dito! Dalian mo naman, ano ka ba? Bakit hindi ka makalakad na maayos? Nanginginig pa rin ba yung tuhod mo sa pagod? Oo, inubos mo kasi ang lahat ng lakas ko kagabi. Pag ikaw naabutan ko, yari ka na naman sa akin mamaya. Princess? Clark? Anong ginagawa mo rito? Sinusundo kita dahil kailangan ka ng anak mo. Ikaw, anong ginagawa mo rito at nakikipaglampungan ka sa lalaking yan? Pare, sandali lang Princess, anong ibig sabihin nito? Di ba ang sabi mo hiwalay na kayo? Anong hiwalay? Hayop ka? Bitiwan mo si Princess! Bitiwan mo siya! Mapapatay kita! Hayop ka? Pinagkatiwalaan kita dahil sabi mo nakababatang kapatid lang ang turing mo kay Princess! Ahas ka pala! Ahas! Eto pang sayo! Tama na! Tanggapin mong galit ng kamo ko! Huwag kang mag-away dito! Clark, tama na! Gian, ano ba? Tama na! Tumigil kayo! Please, umalis ka na! Hindi pa ba malinaw sa'yo? Ayoko na! Ayoko na ng buhay na kasama ka! Ayoko na!
Dito ako masaya sa ginagawa ko rito. Ano bang sinasabi mo? Anong ayaw mo na? Ayaw mo nang umuwi sa atin? Paano ang anak mo? Paano si B-Boy? Paano ako? Ano bang ginagawa mo rito? Akala ko ba mag-iipon ka para sa anak mo at para sa atin? Nakikipaglandian ka lang pala dito sa lalaking yon. Wala kang pakialam kung anong ginagawa ko rito, Clark. Basta masaya na ako, kaya umalis ka na. Si B-Boy, kaya mo na siyang palakihin. Mayaman naman yung pamilya niyo eh. Yun ang isang ayoko sa buhay natin. Yung habang buhay tayong umaasa sa nanay mo. Anong gusto mong gawin ko? Huwag nang makialam si Mama sa buhay natin? Sige, sasabihin ko yan kay Mama para hindi na siya masyado nakabantay sa buhay natin. Basta bumalik ka lang sa amin ni B-Boy. Kailangan ka niya. May sakit siya ngayon. Inaalam pa ng doktor kung anong mali sa kalusugan niya. Kaya naman, please naman, Princess, oh. Kakalimutan ko may ibang lalaki ka. Basta bumalik ka lang sa amin ng anak mo. Hindi mo ako pwedeng diktahan. Hindi naman tayo kasal. Pakakasalan kita, Princess. Ilang beses na ako nag-propose sa'yo pero ayaw mo. Please, mahal na mahal kita. Maawa ka naman sa akin. At sa anak mo. Hindi mo ako maiintindihan, Clark. Hindi, kahit kailan. Si Gia na mahal ko. Kaya kalimutan mo na ako. Umalis ka na dito! Umalis ka na! Sorry, Clark. Akala ko maaabutan ko si Ma'am Nina rito at si B-Boy. Binigyan kasi nila ako ng susi ng apartment nyo. Kasi katulong ako ni Ma'am Nina sa pag-aalaga ng anak mo nung 1 linggo kang nasa Japan. Hindi ko alam na nakabalik ka na pala. Ay, Clark! Okay ka lang ba? Nakulasing ka na. Ang mabuti pa, maupo ka na muna sa sofa. Baka mabuwal ka na naman eh. Ano bang nangyari sa Japan? Hindi ba magandang resulta ng lakad mo kaya ka naglalasing? Hindi maganda ang mga nangyari kaya iinom ako ng iinom. Tama na, hindi maganda sa katawan mo to. Sino ka ba para pagsabihan ako? Hoy, nawala naman ako ng girlfriend pero hindi ibig sabihin nun na naghahanap ako ng bago. Kaya kung ang motibo mo sa paglapit sa pamilya ko ay ako, sorry ka. Umalis ka na lang. Naiintindihan kita. Alam kong malungkot ka at nasaktan kaya okay lang sa'yong manakit sa damdamin ng iba. Pero Clark, huwag kang basta magpakainutil. Nawalan ka lang ng girlfriend pero may anak ka pa. Huwag mo akong pakialaman! May anak kang kailangan kahigit kanino man. Kaya sana maging maliwanag na yung utak mo. Oh, ito alak pa. Magpakalasing ka. Diyan ka na nga. Naku, ang siglatang saya ng apo ko. Salamat at hindi na rin siya parang hinihingal kagaya nung nakaraang mga araw. Clark, itanong mo mamaya sa doktor kung bakit parang malambot ang mga hita ng apo ko. 2 taong gulang na siya pero hindi pa rin siya nakakalakad. Opo, Ma. Pwede nating itanungan lahat ng concern natin mamaya, sabi ni Lorena. Ang mahalaga ngayon, may resulta ng mga ginawang test kay B-Boy. Sabi ni Lorena? Nagkausap ba kayo? Humingi ako ng pasensya sa kanya sa pagiging bastos ko nung 1 araw na nakainom ako. Hayaan nyo, di na yun mauulit, Ma. Aayusin ko ng sarili ko para kay B-Boy. Dahil mahal na mahal ko ang anak ko, higit kanino man. Ako po ito, Ma'am Nina. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman, Lorena. Nariyan na ba ang doktor? Malalaman na ba namin ang resulta ng mga test? Malilate po ang doktor, Ma'am Nina eh. Clark, pwede ba kitang makausap sandali sa labas? Ako? Sige. Ano ba yun? Clark, alam ko na ang diagnosis kay Baby B-Boy. Pwede ko bang isuggest na ikaw na lang munang makausap ng doktor mamaya? Alam mo naman na tumataas ang presyon ng mama mo nitong mga nakaraang araw at... Oo, sige. Ano ba kasi ang sakit ng anak ko at hindi pwedeng malaman ni Mama? Okay lang ba si B-Boy?
Noon ko pa napapansin na para bang may kakaiba kay baby. Bukod sa mabagal ang development niya kumpara sa ibang 2 years old na bata, napapansin ko rin na hindi normal ang pamumungay ng kanyang mga mata at minsan naman ay mabilis ang eye movements niya. Lorena, kinakabahan naman ako sa mga sinasabi mo. Hindi naman talaga pare-pareho ang development ng mga bata. Baka medyo late lang si B-Boy. Tulad ng hindi pa siya natututong maglakad. Kung sana nga ganun lang, Clark. Si B-Boy, kung mapapansin mo, hindi siya makaupo o makalakad. Lately nga ay nahihirapan siyang huminga at mag-focus. Parang hindi siya aware sa paligid niya. Lorena, anong sakit ng anak ko? Please, ikaw na magsabi sa akin. Kesa manghina pa ako sa harapan ng doktor. Clark, may sakit nga si B-Boy ayon sa resulta ng mga test na ginawa sa kanya. Isang rare na sakit na mga bata lamang ang tinatamaan. Anong sakit yun? Base na rin sa mga sign and symptoms na nakita sa anak mo, siya ay may rare neurological condition na tinatawag na infantile neuroaxonal dystrophy. Anong klaseng sakit yun? Clark, isa yung progresibong sakit na nagdudulot ng pagkasira ng pisikal at mental na kakayahan ng bata. Walang gamot sa sakit na yon, pero may mga treatment para sa pain na maaari niyang maramdaman. Ano? Bakit nagkasakit ng gano'n ang anak ko? Kung kailan iniwan siya ng nanay niya, saka naman nagkaganito. Paano ng anak ko kung walang gamot sa sakit niya? Bakit naman ganito, Diyos ko? Bakit ganito? Clark, gabing-gabi na pero ayan, nakatutok ka pa rin sa computer. Hindi ka muna matulog at magpahinga. Kung sinabi mo lang na madami kang inuwing trabaho, ay ako na sana nagpatulog sa anak mo kanina. Ma, ayos lang po. Alam niyo naman na tuwing may pagkakataon ako ay talagang ginugugol kong oras ko kasama si B-Boy. Makabawi man lang ako sa kanya sa mga panahon na nasa trabaho ko at hindi ko siya naaalagaan. Anyway, Ma, kumusta na po kayo? Nahihilo po ba kayo? Ay, hindi na. Kahapon hindi mawala-wala ang hilo ko. Hindi ko naman maiwan na yaya lang ang titingin sa aking apo. Mabuting at dumating si Lorena. Sabi niya pagkagaling sa trabaho. Umuwi lang siya at naligo tapos nagpunta na agad dito. Ay, napakabuti talaga ng taong yon. Man, nakakahiya na kay Lorena. Kung sana tinatanggap niya yung allowance na binibigay niyo, okay pa. Kaso, ayaw niya magpabayad eh. Kung maglalagi siya rito kay B-Boy, hindi lang siya mawawala ng oras na makipag-date. Pati ang anak ko ay masasanay na rin sa presensya niya. Naku, okay lang yun kay Lorena. Sabi naman niya ay wala rin naman siyang ginagawa sa boarding house nila. Tingin ko nga may gusto siya sa'yo, anak. Bakit hindi mo na lang siya ligawan? Di hamak na mas maganda at responsable naman siya kaysa sa ex mo. Man naman, napakahilig mong magreto. Wala akong panahon sa pag-ibig ngayon. Priority ko ang anak ko. Tsaka nakakahiya kay Lorena. Kaya nga po nag-leave muna ako sa trabaho eh. Sabi ko, mag-work from home na lang muna ako sa gabi sa loob ng 1 buwan. Mabuti at pumayag naman po si Tito. Wala kang panahon sa pag-ibig o ayaw mo nang masaktan? Aba, halos mag-iisang taon naman nang wala si Princess. Niha-niho walang sinabi para sa anak niya. Nagpapakasaya sa piling ng ibang lalaki. Pag ganung babae lang ang hihintayin mo, nako, hindi ka magiging masaya. Ma, wag na natin pag-usapan si Princess, okay? Basta ikaw, magpahinga ka lang. Lumabas kayo ng mga amiga mo. Dahil simula ngayon, ako na munang sasama sa mga therapy session ni B-Boy. Hala, B-Boy, lalo kang bumigat. Very good ka. Gusto mo bang maglaro tayo ulit mamaya? Babalik ako rito para makapaglaro tayo, okay? Lorena?
Bakit nandito ka? Therapy ngayon ni B-Boy kay Dr. Watko. Ikaw, bakit nandito ka? Hindi ka ba malilate sa trabaho? Naka-leave ako para ako na munang mag-aalaga kay B-Boy. Ako na lang din ang sasama sa therapy niya. Hindi ka ba sinabihan ni Mama? Hindi eh. O sige, ang mabuti pa umalis na kayo para hindi kayo malate sa clinic appointment. O B-Boy, sama ka na sa daddy mo. Ha? Kita na lang tayo next time, okay? Halika na anak, sama ka na kay Daddy. B-Boy, huwag ka nang umiyak. Si Daddy mo naman ang kasama mo eh. Ang mabuti pa, Clark, sasama na lang ako. Total, kasama naman talaga ako lagi eh. Huwag ka nang mahiya kesa naman umiyak yung anak mo. Pero... Wala nang pero-pero. Halika, B-Boy, sama ka na ulit sa akin at huwag ka nang umiyak, okay? Come here! Oh, kita mo? Gusto ko ng baby na yun eh. Hindi yan umiiyak pag ako ang kasama eh. Naku, talagang yung anak ko na yan, marunong nang pumili. Sanay na sa presensya mo, Lorena. Paano na kaya si B-Boy pag hindi mo na siya napuntahan? Ay naku Lorena, salamat sa'yo at sinamahan mo kami ngayon ng apo ko dito sa park. Day off mo na lang, ginugugol mo pa kasama namin. Huwag kang mag-alala, mamaya lamang ay narito na ulit si Clark. May kinuha lang sa opisina nila. Ayos lang po yan, Tita Nina. Wala rin naman po akong gagawin at gusto ko rin namang makita si B-Boy. Napamahal niya sa akin ang batang yun eh. Sana ganyan din sa yung utak ng ina ng apo ko. Sigurado nga ako na hindi niya alam na may karamdaman ng kanyang anak. Baka pag nalaman niyang ganito si B-Boy, ay lalo lang niyang iiwanan ng kanyang anak. Naniniwala ako, Tita Nina, na walang magulang ang masama. Siguro may iba lang talagang priority si Princess. Kung ano man ang priority niya, sana masaya siya. At sana nga ikaw na lang ang naging ina ni B-Boy. Ay, teka Lorena, ano bang tingin mo sa anak ko? Gusto mo ba siya? Ay naku po, mahirap sagutin yan, Tita Nina. At kahit sabihin ko man na gusto ko si Clark, isa lang ang babaeng gusto niya. At mahirap pong makipagkompetensya. Naku, Diyos ko Lorena! Anong nangyayari sa apo ko? Bakit bigla na lang siyang umubot para nahihirapang huminga? Kanina lamang ay maayos siyang nakaupo dito sa stroller. Nahihirapan niyang huminga si B-Boy, Tita Nina. Kailangan natin siyang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Huwag po kayo mag-alala. Lalapatan ko siya ng first aid para masigurado natin na magiging maayos siya habang nasa biyahe. Ay, Diyos ko! Diyos ko nga po ko, B-Boy! Tatawagan ko agad si Clark para mapuntahan niya tayo. Sabi na nga ba, dito kita makikita sa chapel. Maayos na si B-Boy. Kailangan lang niyang manatili ng ilang araw rito para sa fast recovery niya. Ang nangyari kanina ay talagang isa sa sintomas na magpapahirap kay B-Boy. Salamat at ganun lang ang nangyari. Salamat sa Diyos. At salamat sa iyo, Lorena. Dahil lagi kang nariyan para kay B-Boy. Hindi ko alam kung anong mabigat na kasalanan ang nagawa ko sa buhay ko para ang anak ko pa magbayad nun. Clark, huwag mong isipin na gano'n. Sa tuwing nakikita ko nahihirapan si B-Boy, talagang kinukurot ang puso ko. Sana ako na lang ang nagkasakit. Gusto kong lumaking normal ang anak ko, katulad ng ibang mga bata. Ang importante ay patuloy mo siyang inaalagaan at sinusuportahan, Clark. Kawawa ang anak ko, Lorena. Iniwan at natiis na nga siya ng nanay niya. Nagkaroon pa siya ng ganyang sakit. Namamana raw ang sakit na yun, pero kanino naman kaya niya yung nakuha? At bakit sa anak ko pa, Lorena? Bakit anak ko pa? Clark, hindi kawawa ang anak mo. Swerte siya sa pagkakaroon ng isang ama na katulad mo. Ibinibigay mo ang lahat ng kailangan niya para mabuhay. Mahirap, oo, pero kinakaya. Nandyan din ang mama mo. Kaya swerte si B-Boy sa inyo.
Tinawag ko ng lahat ng santo at hiniling sa Diyos na tulungan ang anak ko. Alam ko na hindi siya lalaki na normal. Hindi makakapagsalita at hindi niya ako matatawag na daddy. Tandaan mo, Clark, hindi ka bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Manalig ka lang at maniwala. Pakikinggan ka niya. Habang lumalaki siya, lumalabo ang paningin niya kaya baka hindi niya na rin matanda ang mukha ko. Hindi rin siya makakalakad. Yan ang kapalaran ni Biboy. Yan ang kapalaran ng anak ko. Walang may gusto sa naging kapalaran ni B-Boy. Kung ano man ang magiging kulang sa kanya, alam ko na kaya mong punan yon. Kung hindi siya makakakita, ikaw ang magiging mga mata niya. Kung hindi siya makakalakad ng mag-isa, nariyan ka para maging gabay niya. Kaya mo to, Clark, para sa anak mo. Salamat, Lorena. Salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo ni Mama. Lorena, kapag naging maayos ng lahat, pwede ba kitang hiyayain lumabas? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Pwede naman. Basta ba kasama si B-Boy eh. Ay naku, tara na nga at puntahan na natin ang mama mo at si B-Boy. Kung ano-ano yung sinasabi mo eh. Mamaya niyan patulan kita. Ma, bakit kayo napatawag? Wala pang 30 minutes mula nung umalis ka rito sa ospital Namimiss ko ang apo ko. Nakatulog na ba siya ulit? Opo, nakatulog na pagkatapos siyang saksakan ng gamot. Mabuti naman. Si Lorena, nandyan pa ba siya? Niyaya mo na ba siyang makipag-date tulad nung sinabi mo sa akin nung isang linggo? Opo ma, pero hindi pa siya sumasagot ng maayos Akala siguro nagbibiro ako. Wala na po siya rito, pinauwi ko na muna. Nakakahiya yung day off niya. Dito niya pa kay B-Boy inaksaya. Mabait na bata si Lorena. Sigurado kung magiging mabuti siyang ina at mamahalin niya si B-Boy na hindi iba sa kanya. Kaya ikaw, Clark, huwag kang babagal-bagal. Ay, kayo talaga, ma. Kailangan pa kayo natutong makailam sa love life ko. Ay, hindi nga ako nakikialam. Dapat pala noon pa ako nakialam. Ma, may kumakatok sa pinto. Ibababa ko na po tong telepono. Magpahinga na kayo. Ay, sige anak. Baka si Lorena yan bumalik dahil namimiss ka. Ay, kayo talaga. Bye, ma. Bumalik nga kaya si Lorena? Sandali lang, nandyan na! Ha? Princess? Anong ginagawa mo rito? Clark, nandito na ako ulit. Sana tanggapin niyo pa ako ni B-Boy. Ang anak ko. Hindi ko alam na ganito ang kalagayan mo. Hayaan mo, B-Boy. Dito na lang ako sa tabi mo at hindi kita iiwan ulit. Huwag ka masyadong maingay. Katutulog lang ni B-Boy. Hindi pa sapat ang naging pahinga niya, sabi ng doktor. Kaya please lang, Princess. Huwag mo siyang gisingin para lang iparinig ang mga kasinungalingan mo. Anong kasinungalingan, Clark? Hindi ako nagsisinungaling. Hindi na talaga ako aalis. Babalik na talaga ako sa inyong mag-ama. Please, tanggapin niyo ako ulit. Magsimula tayo ulit. Magpakasal tayo. Buuin natin ulit ang pamilya natin, Clark. Yung lalaki mo, iniwan ka na ba pagkatapos kanyang pagsawaan? Tulad ng ginawa niya sa ex-girlfriend niyang si May? Matapos kayong bigyan ng trabaho sa Japan ng pamilya niya, pinagtaksilan niyo pa. Tulad ng ginawa mo sa akin. Clark, tapos na yun. Ang mahalaga, nandito na ako ulit. Patawarin mo na ako. Hayaan mo ako makasama kayo ng anak natin, please. Huwag mo akong hawakan, Princess.
Sige, bibigyan kita ng chance na makasamang anak natin. Pero tandaan mo, para lang to sa anak natin. Dahil tayo, matagal na tayong tapos. Kung pwede, linisin ninyong mabuti ang bahay. Diyan na rin muna tutuloy ang apo ko at si Clark. Sige, bye. Ma, hindi na muna kami lilipat ni Biboy sa bahay natin. Dito na lang muna kami sa apartment. Bakit naman napag-usapan na natin to? Mas malapit ang boarding house ni Lorena sa atin. Para pag may gamot na kakailanganin ng anak mo ay malapit lamang siya. Clark, dito ko na lang ilalagay yung gamit ni Biboy sa dati na lagyan. Hindi naman pala nabago yung mga... Ma, nandito po pala kayo. Princess? Anong ginagawa mo rito? Clark, anong ibig sabihin nito? Ma, gusto ni Princess na alagaan si Biboy kaya siya bumalik. Bibigyan ko lang siya ng chance na makasamang anak. Hindi! Hindi ko siya kayang bigyan ng chance na makasama ang apo ko. Marumi kang babae, Princess. At matagal mo nang natiis na tinalikuran si Clark at ang apo ko. Pero, Ma... Mali ito, Clark. Mali ito. Huwag kang magpauto sa kanya. Minahal mo ng lubos ang babaeng yan pero niloko ka niya. Tandaan mo mga panahong yon. Tandaan mo! Ma, hindi po kayo magdedesisyon yan. Si Clark po. Aba, Princess, sino ka para kausapin ako? Wag mo nga rin ako matawag na mama. Nung iniwan mong mag-ama mo, isinumpa ko sa Diyos na hindi na kita ulit kailanman tatanggapin. Dahil walang inang nakatitiis sa kanyang anak. Pero ikaw, Diyos ko! Nagawa mo! Nagawa mo! Simula nung magising ka kanina, iyak ka na lang ng iyak. Hindi ka na mukhang normal, umiiyak ka pa ng ganyan. Ano ka ba naman? Manahimik ka na muna, please! Hindi tatahan ng bata pag binungangaan mo lang ng binungangaan. Kukunin ko muna si Biboy at patatahanin ko. Halika, baby. Uy, ngingiti na yan. Don't worry, eto na ako. Saan kaya may masakit kay baby? Lorena? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakakapasok dito sa bahay namin? At ano sa tingin mong ginagawa mo sa anak ko? Bitiwan mo nga siya! Anong ginagawa ko sa anak mo? Pinatatahan ko. Paano ako nakapasok? May susi ako ng apartment na to. Bakit? Dahil nurse ako ni B-Boy. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, Princess, nandito talaga ako araw-araw. Ah, ganon. So ngayon, you're fired. Hahanap na lang kami ng ibang nurse ng anak ko. Hindi sa isang katulad mo na may ibang motibo. Sure ako inaakit mo lang si Clark. Wait lang, Princess. Huwag mo nga akong i-compare sa'yo. Matino akong babae at hindi ako basta nang aakit o naaakit. Ah, ganon. Sumasagot ka pa talaga, ah. Princess, tama na yan. Ano ba nangyayari dito? Dito pa yata kayo nagtatalo sa harapan ng bata. Paano itong babae na to? Kung ano-anong sinasabi? Tama na, Princess. Si Lorena ang nurse ng anak mo. Hindi nagpapabayad sa mga pagmamalasakit niya. Kaya dapat matuwa ka na kahit wala ka rito noon, may mga taong nagmamalasakit kay B-Boy. Pasensya ka na nga pala kay Princess. Hinayaan ko na siyang alagaan si B-Boy dahil yun daw ang dahilan ng pagbabalik niya. Hanggang dun lang naman talaga yon. Kaming dalawa, malabo na. Okay, wala naman akong sinasabi. Hindi mo kailangan mag-explain. Baka lang ka ako gusto mong malaman. Anyway, salamat nga pala, Lorena. Kahit busy ka, lagi ka pa rin may oras sa anak ko. Tulad nga ng sabi ko, mahal ko si B-Boy. Hindi naman na siya iba sa akin kaya okay lang. Wala kang dapat alalahanin. Sana all, mahal mo. Hala, may pagganon ka na ngayon ha? Bakit? Sa wakas ba naisip mo na okay din palang mahalin ng isang tulad ko? Oo naman. Tingin ko, masarap kang magmahal at mag-alaga. Kaya sana
bigyan mo naman ako ng chance. Kailan ka ba papayag na makipag-date sa akin? Bakit mo ba kasi ako i-date? Gusto mo ba kasi ako o gusto mo lang bumawi sa akin dahil sa nakikita mong effort ko? Magkaibang bagay yun, Clark. Ngayon, kung hindi mo ako gusto, ay kiss ako dyan. Hindi kita gusto, Lorena. Kasi pakiramdam ko, mahal na kita. Nahulog ang loob ko sa'yo lalo na nung nakita kong mahal na mahal mo rin ang anak ko. Sana maniwala ka sa akin. Oo, naniniwala ako sa'yo. Kaya sige, kita na lang tayo bukas ng gabi. Aalis na ako. Goodbye kiss yan. Uy, ayos yun ah. May pakis pa. Ingat ka, Lorena. Princess, bakit nandito ka sa pintuan? Si B-Boy, tulog na ba? Oo, tulog na siya. Mahimbing na. Kaya nga nakakatamad eh. Walang magawa dito sa bahay. Clark, alam mo ba, miss na kita. Baka gusto Ayoko, Princess. Pagod din ako. Mas gusto ko na lang magpahinga sa tabi ng anak ko kaysa makipag-usap sa'yo. Grabe ka naman! Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Sinabi ko na nga sa'yo eh, biktima lang ako. Babae ako at mahina. Inakit lang ako ni Gian. Napaka-user kaya ng lalaking yun. Nung nakahanap ng iba, iniwan agad ako. Kaya bumabalik ka ngayon dito? Tama na, Princess. Hindi na natin maibabalik ang dati. Nasira mo na ang lahat. Okay, fine. Pero please, pwede ba ako humingi ng huling halik? Please. Please, pagkatapos nito, wala na talaga. Isang halik lang. Ganito. Lorena, anong ginagawa mo rito? Oo nga, anong ginagawa mo rito? Naiistorbo kami. Naiwan ko lang ang payong ko. Kukunin ko lang kasi umuulan. Tulad ng pag-ulan din pala dito ng kasinungalingan. B-Boy, anak, pasensya ka na ha. Hindi ko yata mabibigay sa yung isang buong pamilya. Bumalik nga ang mami mo pero dahil sinaktan niya ako noon, nabaling na sa ibang pagtingin ko. Okay lang ba anak kung piliin ko ang isang tao na tingin ko ay magiging mas tunay na ina sa'yo? Ayos lang ba yon? Alam kong hindi mo pa ako maintindihan pero gusto kong malaman mo na mahal kita, B-Boy. Mahal na mahal kita. Aba, ano ba tong nasa gawing ulunan ni B-Boy? Cellphone? Teka, cellphone ni Princess to ah. Bakit dito niya nilalagay sa kuna ng bata? Halika anak, hanapin natin ang mami mo. Kailangan sabihin ko sa kanya ng personal ang mga bagay na dapat at hindi niya dapat gawin dito sa kwarto mo. Okay? Babe, ayoko na rito. Pinagtutulungan nila ako dito. Saka, paano ko mahuhut-hutan ng pera si Clark at yung nanay niya? Eh, pareho silang inis na inis sa akin. Babe, magtiis ka pa. Konti pa. Ako nga, inaamo ko na naman si May para matulungan niya tayo. Malapit na uli siyang bumigay sa akin. Pag nangyari yun, magaganda na naman ang career natin. Buhay natin. Sabi mo yan ah. Bilisan mo na lang. Nahihirapan ako mag-alaga ng anak ko. May abnormality kasi siya eh. Sino bang mag-aakala na mamamana niya yung sakit ng kapatid ng lolo ko? Ay, basta, magtiis muna tayo, babe. Pero, alam mo,
Miss na kita at ang mga labing-labing natin. Ay, ako rin, babe. I miss you. Halikan mo ako ulit. Halika nga. Miss na talaga kita, princess. Princess? Anong ibig sabihin nito? Bakit nandito ang lalaking yan? Tama ba mga narinig ko? Napakawalang hiyaan nyo talaga. Clark, sandali magpapaliwanag Wala ako. ka nang dapat ipaliwanag. Alam ko na. Umalis ka na rito at isama mo ang lalaki mo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Pero paano yung anak ko? Matagal ka nang walang anak, princess. Nung iniwan mo si Biboy at tinis mo siya, noon pa lang wala ka ng anak! Clark, narito na ako. Bakit? Ano bang nangyari at pinapapunta mo ko ng ganito kaaga? Okay lang ba ang apo ko? Totoo bang ginawa ni Princess? Naku, ang babaeng yun talaga! Sa ibang araw ko na lang po ikukwento ang mga nangyari, ma. Okay lang si Biboy. At alam ko na sa gagawin kong ito, mas magiging okay po siya. Bakit anak, ano bang gagawin mo? Bakit bihis na bihis ka? May pupuntahan ka ba? Pupuntahan ko si Lorena, ma. Susuyuin ko siya. May misunderstanding kami nung nakaraang araw at nagbabalak siyang umuwi sa probinsya. Susundan ko siya sa bus terminal at iuwi ko siya rito. Kaya ma, kayo na muna bahala kay Biboy, ha? Abay, oo, sige Clark. Deserve mo makahanap ng tunay na pag-ibig. Deserve mo rin ang maging masaya. Mag-iingat ka sa pagdadrive. Ay, naku, napaka-arte ko. Tama ba itong ginagawa ko? Kailangan ko ba talaga mag-walk out at umuwi sa probinsya namin dahil nasaktan ako ni Clark? Bakit kailangan ko maging filingera? Hindi naman kami ni Clark eh. Oo, alam ko na mahal ko siya at sabi niya may gusto rin siya sa akin. Pero my God, wala naman kaming label. Ay, kahapon ko pa gustong umuwi sa probinsya namin at mag-unwind. Pero ito pa rin naman ako sa terminal ng bus. Gustong umuwi kaso nag-aalala ako kay Biboy at parang hindi ko kayang lumayo kay Clark. Ang tagal kitang hinahanap. Salamat at nandito ka lang pala. Clark, anong ginagawa mo rito? Baka magalit sa'yo si Princess. Wala na kami ni Princess. Wala na siya sa bahay at wala na siya sa buhay namin. Halika na, sinusundo na kita. Namimiss ka na ni Biboy at ng daddy niya. Ay, naku, seryoso? Oo nga. Sa maniwala ka't sa hindi, ikaw lang ang mahal ko, Lorena. Alam ko na ikaw ng babaeng para sa akin. Forever. Honey, napakaganda mo talaga sa damit pang kasal na yan. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa'yo eh. Alam mo ba yon? Oo, alam ko. Parang 10 beses mo na yung sinasabi. Teka, bakit ka ba nandito? Hindi ba mauuna ka na sa simbahan? Sinilip ko lang ang maganda kong bride. Paano kaya kung sabay na tayo sa sasakyan? Mauna ka na ron at asikasuhin mong pamilya at mga bisita natin. Pupuntahan ko pa si Biboy sa kwarto niya. Oras na ng pag-inom ng gamot niya. Sabay na kami ni Mama na pupunta. Okay? I love you, honey. Ang pogi mo rin talaga. Sus, binola pa ako. Honey, Yes, honey? I love you so much. Maraming salamat sa pagdating mo sa buhay namin ni Biboy.